magfast. Saka bahala po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Nag-start ako sa grade 6. Dati kaming Catholic. Tapos yung nga sabi ng father ko, na nadadaanan naman daw yung simbahan, bakit hindi pa kami magsimba? Start kami dalawang magkapatid, elementary. Tapos sabi ko nga, sige, bakit hindi? Masaya kasi makapaglingkod ka sa sa simbahan hanggat bata ka pa. Start kami ng sakrista kasi grade 6 Grade 6 kami nag-start noon na magkaroon ako ng kaibigan na taga simbahan. Nakilala ko sila kung paano makisama sa mga katulad ko kabataan din na naglilingkod sa simbahan. Nung nawala ako kasi nagtrabaho ako sa Manila. Hindi ko na naobligahan na magsimba kasi malayo stay in sa trabaho, syempre ibang lugar, parang kinalimutan mo Nalimutan mo yung naging pinagdaanan mo ng kabataan mo. Pag may okasyon, hindi ka na pupunta. Kasi, siyempre, intindi mo yung trabaho mo sa ibang lugar. Pero makikita mo naman sa kanila na yung mga kasamaan mo na, uy, nagpiesta kami, nagkarakol kami. Yun, hindi na ako nakakasama sa mga ganung bagay. Yung the time na kaya ako napabalik, kasi, siyempre, naiba nga yung buhay ko. Kasi napalayo ako sa simbahan Nagkaroon ako that time na magkaroon ng mabigat na problema. Siguro, yung problema na yun, hindi matawaran sa sarili ko na nag-isa ka Naging masaya ka nung nagsarili ka. Nung time na may problema ka na, wala kang malapitan. That time noon, talagang suko ako Wala akong kaibigan. Wala akong malapitan. Tapos, sabi ko magtatangka ako magpakamatay sa sobrang bigat na problema. Doon ko lang naisip na bumalik. Nalimutan ko ang simbahan ng Aglipay. That time na yun, nung pagkabalik ko, na-realize ko, sugado ito yung dapat dito talaga ako. Na makita ko yung totoong kaibigan ko. Na makakausap, mapagsasabihan. Hanggang sa nagdasal ako dito, sabi ko, patawad kasi naliputan ko yung dating inahangaan ko santo, hinihingan ko ng tulong. Nung binigay sa akin, nalimutan ko na sila. Yung pagkalapit ko ganoon, yun yung chance para bumalik ako. Pagkatlipas ng ng ilang taon na naandito na ako, pabalik-balik, binigyan na naman ako ng isang problema, nagkaroon ako ng sakit. Na hindi ko alam kung paano ako gagaling. Hanggang sa pinaalis ako doon sa aking tinitirahan. Kinausap ko yung pinaka-council ng simbahan kung pwede akong tumira dito. Tinanggap naman po ako. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Sabi ko, ganyan, gusto ko na makapagtrabaho. Dahil, ang hirap po ng buhay ko dito na ikaw lang mag-isa. Di mo alam kung sinong magbibig sa'yo ng pagkain. Yung sagot po niya sa akin, yung paramdam na para ka nasa hardin na puro bulaklak. Yun na po yung naramdaman ko na para sinagot niya sa akin, sige, makakapagtrabaho ka na. Pagdating na isang linggo, pumunta po ako ng inutusan na punta sa plaza, nakita ko yung dati kong kasama sa trabaho. Sabi ko, pwede ba ako mag-apply ng trabaho? Sabi, sige, mag-apply ka. Kasi hiring naman. Nang pagbalik ulit dito sa kumbento, lapit na naman ako sa Nanay Paz, sa Santa Cruz. Sana po matanggap ako kasi mag-a-apply ako. Nung nag-apply naman po ako, natanggap. Natuwa naman po ako kasi sabi ko, sigurado okay na ako. Meron pong medical. Kasi po, yung time na nagpa-medical ka,
baka bumaksak po ako dahil may sakit nga po ako. Ang sakit ko nga po yun, sinasabi nilang HEPA. May HEPA A ako na alam ko ibabaksak ng medical ko. Pero after 1 week, nagpa-medical naman ako, iniisip ko, sabi ko, di naman ako matatanggap kasi babaksak ako sa medical. Pero diretso rin puro yung work ko. After a week, dumating po yung that time na tinawag na ako ng HR para mag-report. Tinanong sa akin kung ako daw nagpa-medical kasi meron ng pinabasa sa akin, kontrata for the 6 month na magiging regular po ako sa trabaho. Nabasa mo ba ibig sabihin yan? Sabi ko, opo, pero hindi ko naman po mapirmahan. Dahil hindi ko alam kung baksak ako sa medical ko. Sabi niya sa akin, pasado ka naman eh. Yung po yung naisip ko na tama yung yung aking pagdilingkod sa simbahan ng walang kapalit. Ito po yung binigay sa akin. Pagka uwi ko po sa kumbento, diretso po ako sa loob ng simbahan. Doon pa lang po sa pinto ng simbahan. Umiiyak ako pero hindi po doon dahil sa sakit ko doon sa saya. Hindi, naramdaman ko. Binigay niya sa akin yung kahilingan ko na wala na akong sakit at makakapagtrabaho. Ang mensahe ko sa mga sa mga naglilingkod dito sa atin, sa simbahan, maging matatag, tiwala, buong puso na kailangan ibigay mo sa kanila na naging totoo ka para sa kanila. Na kung ano man yung kahilingan, may ibibigay. Yun ang po ang kapalit sa mga mararanasan mong problema. Kasi lahat naman tayo may problema eh. Pupunta ka lang sa simbahan para kung magdadasal ka lang para himingi sa kanila ng tawad. Himingi ka ng pag-unawa na tulungan ka. Pero hindi naman po kailangan laging ganon. Kailangan meron ka ring tulong na naibibigay mo sa simbahan kung anong magagawa mo.